Ang ingayin gulong maleta sa semento ng koridor ay umalingaw-ngaw sa aking mga tainga, nanginginig ang susi sa aking kamay, hindi dahil sa pagod, kundi sa matinding pagnanais. Nag-apoy ang loob ko. Nais kong makita agad ang aking ate Bea. Nagtatrabaho ako sa ibang lungsod ng isang buong linggo at tuwing gabi, kapag nag-video call kami, umiiyak ang anak ko at hinahanap ang nanay. Kailan ka uwi? Bibilhin mo ba akong chocolate? Tanong niya. Sa alaala niya, nanggagat ang luhang anukala ko. Bumukas ang pinto at kaagad na sumalubong ang malakas na amoy ng inihaw na liempo at sibuyas. Sa sala, malakas na nagugulo ang telebisyon na nagpapalabas ng lumang OPM concert. Yumuko ako para tanggalin ang sapatos at malakas na tinawag. Bea, nandito na si Mama. Walang sumagot. Lumabas ang ulo ng aking biyanang si Aling Nena Villarreal mula sa kusina. Walang nikatiting na ngiti sa mukha niya. Mabibigat ang mamata. Nandito ka na, manugang. Si Maricel ay nakahiga sa sofa, nakatutok sa telepono at hindi man lang nakpatingin. Nasaan si Bea? Tumayo ako at pinakmastan ang buong silid. Sa balkona, nakaparusan, nakatayo sa sulok. Pinunasan ni Aling Nena ang makamay sa tapis, matibay at walang buhay ang boses niya, nakaparusan, bumigat ang aking dibdib. 3 taon pa lang si Bea. Minsan siya ay malikot pero itinakbo ko ang mabagat mabilis na pumunta sa balkonahe, itinulak ang salamin na pinto. Nakatayo ang maliit na figura, nakatalikod sa akin, nakaharap sa labas. Suot niya ang manipis na pijama, pero ang pinakamahalaga na nakita ko agad ang ulo niya. Ang malambot na itim na buhok na lagi niyang taglay ay lahat ng naahit, kalbo hanggang sa ugat. Sa malabong liwanag ng gabi, kumikinang ang ulo niya, sa maputlang kulay abo-asul. Umingay ang aking ngatainga, parang may kumalag ng malaking bagay sa aking ulo. Nagmadali akong lapitan siya. Yumuko at hinapit ang aking anak para harapin ako. Bea, itinangat ng bata ang ulo. Maputi ang mukha niya, parang papel, at pula at namamaga ang mamata sa pag-iyak. Nang makita niya ako, kumilo ang labi niya, at malalaking luha ang tumulo sa mga pisngi, pero mahigpit na pinigilan ang sarili na hindi umiyak ng malakas. Nanginginig ang buong katawan niya sa aking mga kamay. Sino ang gumawa nito? Sino ang nagahit ng buhok mo? Nanginginig ang boses ko. Hinagot ko ang matulis na ulo niya at naramdaman kong naapak ang puso ko para bang pinutol ng kutsilyo. Ako ang gumawa. Marigas at matulis ang boses ni Aling Nena sa likod ko. Inangat ko si Bea at lumingon. Nakatayo ang binang nakapalat sa balakang, haba ang mukha. Si Maricel ay naglatag na rin ng telepono at naupo ng tuwid, maliwanag na interesadong pinapanood ang eksena. Ang biyenan kong si Mang Rene Villarreal, hindi ko alam kung kailan siya lumabas ng kwarto, ay mabigat na naupo sa mesa at nagilaw ng sigarilyo. Tinatakpan ng usok ang ekspresyon ng mukha niya. Bakit? Dahil sa 3 taon pa lang siya. Sa anong dahilan ninyong inagit siya? Nanginig ako sa galit. Sa anong dahilan? Tumaas pa ang boses ni Aling Nena. Halos sumapit ang daliri niya sa kalboong ulo ni Bea. Dahil marumi ang kamay niya. Mula pagkabata ay hindi matuto ang mabuti, ngunit magnakaw, kaya ang aking gintong pulsera na regalong aking inay sa kasal, nawala, hinanap ko kahit saan, wala, kung hindi siya ang kumuha. Sino? Gintong pulsera. Natulala ako. Alam ko ang pulsera na iyon regalo ng kanyang ina sa kasal, pinananatili niyang parang buhay. Nakaimbak ito sa isang lakert na kahon, nakakandado sa kanyang kwarto, at lagi niyang dala ang susi, hindi pinapayagan ang kahit sino na humipo. Impossible iyon, matatag kong sinabi. Hindi kukuha si Bea. Halos hindi siya pumapasok sa inyong kwarto. Ay, manugang, kung ano ang iyong sabihin, malamig na sagot ni Maricel, inihagis ang binti sa binti. Hindi mo kilala ang sarili mong anak. Ang iyong maganda ay mabait. Pero sino ang nakakaalam ngang nasa isip niya? Ang pulsera ni Mama napakamahal. Ang mga bata, ano ang kanilang naiintindihan? Nakita na kumikislap, kinuha para laruan. Tumahimik,
Nakatuon ako kay Marichel. Ipinagpilitan niya ang labi, pero hindi niya makubli ang triumfalismo sa mukha. Naging mas marahas si Aling Nena sa pakiramdam ng suporta. Kung hindi siya, sino? Sa bahay na ito, siya ang tanging dayuhan. Wala siyang ginagawa kundi kumain ng sa akin, uminom ngang sa akin. At nagsilang pang walang kwentang babay. At ngayon ay naging magnanakaw. Lahat na iyon ay katulad ng nanay niyang duha, parehong basura na hindi karapat-dapat sa maayos na mesa. Bawat lason na salita ay tumutusok sa akin parang karayom. Mas mahigpit kong niyakap si Bea. Takot na isinuot na anak ang mukha sa aking kleek. Mahigpit na kumapit ang maliliit niyang kamay sa aking kwelyo. Ulitin ninyo ang sinabi ninyo, Mariing sinabi ko. Tinitiknan si Aling Nena. Kung ulitin ko, ikaw, magnanakaw ka rin, ganyan, pumasok sa aming bahay nang walang dalang anuman, hindi nagdalang kahit anong mabuti, nagsilangang mandaraya na may masamang kamay, nagwiwisik panganlawi ang biyena sa aking mukha, agad na nagdagdag ng gasolina si Marichel, tama mama, huwag mag-alala, mapanganib, sa tingin ko ay hindi lang marunong magpalaking anak, bungang puno. Pumitik ang dugo sa aking ulo, iniabot ko ang kamay, inakay muna si Marichel, pagkatapos ay si Aling Nena, nangangalandakan kayo, may katibayan ba kayo? Wala, ibig sabihin ay walang katotohanan ito, si Bea ang aking anak at hindi ko pahihintulutan na insultuhin ninyo siya ang ganito. Katibayan, ang aking masalita ay katibayan. At hindi sa bahay na ito kailangan mong magtaas ng boses. Humakbang si Aling Nena patungo sa akin. Instinctively akong umurong, tinakpan ang anak ko. Sa sandaling iyon, si Mang Rene, na tahimik hanggang ngayon, ay malakas na pumalo ng kamao sa mesa. Kumagat ang tunog sa buong silid. Tumayo siya, itim ang mukha parang ilalim ng kaldero. Pagkatapos ng ilang hakbang, naharap na siya sa akin. Amoy sigarilyo at mataba ang pagkain. Ano ang iyong siga? Hindi mo nirerespeto ang mga matatanda? Tinitigan niya ako ngang maulap na mga mata. Ilang salita ang sinabi ngang nanay. Magino naman ang bata. May karapatang turuan ng lola. Nakpagupit, anong mahalaga? Magpasalamat ka na hindi pinalo. Hindi iyan pagtuturo. Iyon ay pang-abuso at paninirang puri. Itinangat ko ang ulo. Tigas ang tingin sa kanya. Mas lalong nanginig si Bea sa aking nabisig. Ang tahimik na takot niya na naramdaman ko sa damit ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa galit ko. Pero dahil dito, naging mas malamig at mas matatag ang apoy sa loob ko. Si Mang Rene tila pinagsabunot ng aking tapat na tingin. Nagingos ang panga. Bigla siyang humampas ng malaki at magaspang na palad at buong lakas na tinampal ako sa mukha. Bingi ako sa tunok. Dumilim ang paningin, umingay ang tainga. Nanlipol muna ang kaliwang pisngi, pagkatapos ay sinaksak ng nakakasunog, matalas na sakit. Natumba ako at tumama ang likod sa malamig na salamin ng balkonahe. Tinuhog matalas na sakit ang gulugod. Humina ang makamay ko at halos mahulog si Bea. Sa huling pagsisikap, hinawakan ko siya habang nahuhulog sa sahig kasabay ng pinto. Lumabas ang makapal na lasangang metal sa bibig. Naramdaman ko ang lasangang dugo. Mabilis na namamaga ang kaliwang piski. Nagumagulumihanan pa ang tainga kaya halos hindi ko marinig ang panungayaw ni Aling Nena at hindi ko nakita ang mapagtagumpay na ngisi sa mukha ni Marichel. Wakas na ay umiyak ng malakas si Bea. Iniabot ang maliit na kamay sa aking namumaga na pisngi. Humihingal siya sa pag-iyak. Nanay, masakit kay Bea. Dinilaan ko ang naputok na labi, lalo pang lumaka ang lasa ng dugo. Itinangad ko ang ulo at dahan-dahan na tiningnan ang tatlong mukha, ang mapang-uyam na biyena, ang maligayang asawang kapatid, at ang biyenang kaalis lang ng palo sa akin. Nakatayo sila sa itaas ko, parang tatlong nakakalambong na bundok. Sakit sa mukha, apoy sa kaluluwa, mga takot na luhang anak, at nakadual na lasang dugo. Lahat ng ito ay sumabog sa isang iglap, isang kakaibang, malamig, malinaw na katahimikan. Hindi ako umiyak
o sumigaw. Dahan-dahan lang akong tumayo. Mahigpit na niyakap si Bea para bang siya ang tanging lifebuoy ko sa Baguio. Pagkatapos, lumiko ako nang hindi tinitingnan ang kahit isa sa kanila at isa-isang humakbang papunta sa aming kwarto at ikinandado ang pinto. Ang pagawa mula sa sala ay marinig pa rin kahit sa likod ng kahoy na pinto parang kulog. Nagbago-bago na, nag-isara pa, sigaw ni Aling Nena. Sige, mamatay ka riyan kung ganyan ka kabibo. Mama, huwag mag-alala, mapamanit na sagot ni Marichel. Sa tingin ko ay guilty siya. Bakit pa siya mag-isara? Malamang itinuturo ng anak kung paano makasundo ang mapahayag. Umingay pa rin ang tainga, nagniningas ang kaliwang bahaging mukha. Nakaduwal ang lasang dugo sa bibig pero walang pakialam. Si Bea ay humihikap pa rin. Nanginginig ang maliit na katawan sa aking balikat. Nagpapadampi ang maluha at sipon sa aking lig. Dahan-dahang hinahaplos ko ang likod niya at mabilis na tinitingnan ang kwarto, maliit ang silid, hastily furnished pagkatapos ng kasal. Lumang aparador, mula sa pamilya Villarreal, muling pinintahan lang, vanity table na binili ko sa online. Nakapatong doon ang larawan namin ni Bea. Sa larawan, may buhok pa ang anak, nakuha sa dalawang buntot. Nakatawa siya ng buong bibig. Muling sinaksak ng matalas na sakit ang puso ko. Hindi ako dapat umiyak. Hindi ngayon ang oras. Binuksan ko ang pinakamababang drawer ng aparador at mula sa ilalim ng nakatambak na lumang damit ay kinuha ko ang isang maliit na metal na kahon. Sa loob ang aming mga birth certificate, passport ko, marriage certificate, at ATM card. May 500,000 piso sa card na iPhone ko sa loob ng maraming taon, binubuwisan sa bawat sweldo. Ito ang aking huling linya, ang aking safety net, na hindi alam kahit ni Jerome. Mabilis kong isiningit ang madokumento sa bag ko, hinakot ang ilang sets ng seasonal na damit para sa amin ni Bea, at isinaksak sa isang simpleng travel bag. Nakahiga sa tabingang kama ang maliit na bag ni Bea. Kinuha ko ito, isinabok sa loob ang isang boteng tubig, isang bukas na paketeng chichirya, at ang kanyang paboritong, kahit galis na, stuffed na oso. Ilang minuto lang ang naging proseso. Mabilis at tiya ang galaw ng kamay ko. Sandali pang tumahimik ang pag-away sa labas. Tila nakikinig sila. Pagkatapos ay malakas na kuminig si Aling Nena sa pinto. Anna, lumabas ka na. Ipaliwanag mo ang tungkol sa pulsera. Hindi ka lalabas. Tatawagin ko ang pulis. Kukuha nila sa iyo. Naniniwala ka, pulis. Malamig na naktawa ako sa loob. Iyon nga mismo ang gusto ko. Kinuha ko si Bea sa bisig, sinundan ang bag at mochila, lumapit sa pinto, at malalim na huminga. Bumugaw ngang mabigat na amoyng dugo sa baga, pagkatapos ay pinaliko ang kandado. Kaagat na itinulak ang pinto mula sa labas, sa butas ay pumostura ang nakasimangot sa galit na mukha ni Aling Nena. Nang makita niya ako ng may mga bag at hawak na anak, sandali siyang natitigilan. Pagkatapos ay sumigaw ng mas malakas, "Ano ang balak mo? Tumakas ka, magnanakaw, natutukso ang budi mo." Oh, walang pansin, itinulak ang pinto ngang balikat at lumabas. Si Mang Rena ay nakaupo pa rin sa mesa, naninigarilyo. Sa usok, itim ang tingin niya sa akin, harang ni Marichel sa koridor. Nakakross ang mabraso, pinagmamasdan ako nga pangsuyam. Ay, manugang, anong drama? Alis ka sa bahay, layuan mo ako. Tahimik ang boses ko, mayroon pa ring kaparekong mapula. Si Marichel ay napatili sa aking tingin at instinctively humakbang sa tabi. Dumaan ako sa kanya na may dala si Bea at bag. Inilagay ni Bea ang mukha sa aking balikat. Mahigpit na niyakap na malilit na kamay ang aking leeg. Tihil. Nakising si Aling Nena at naktatagbo. Hinawakan ang bag. Ipaliwanag mo, nasaan ang pulsera? Tinuruan mo ba ang iyong masamang anak na kumuha nito? Gusto mong tumakas ng may nakaw? Hindi maari. Huminto ako at tiningnan ang kamay niya na kumakapit sa hawakan ng bag na mamaga pa rin ang pisngi ko. Malamang ay hindi pa natutuyo ang dugo sa labi.
Pero tumingin ako sa kanyang mga mata at dahan-dahan, malinaw na sinabi, "Aling Nena, pakinggan ninyo ngang mabuti. Una, si Bea ay hindi kumukuha ng inyong pulsera. Pangalawa, kung hihipo pa kayo sa akin umang insulto sa anak ko, huminto ako, itatawag ko ang pulis ng may kasiyahan. Hayaan nila silang alamin kung ano ang pambubugbog at pang-aabuso sa bata. Kung gusto ninyong tumawag ng pulis dahil sa pulsera, tumawag kayo, hihintayin ko." Napagod si Aling Nena sa malamig na galit ng aking mamata, kahit papaano ay humina ang kamay. Sinunggaban ko ang pagkakataon at hinila ang bag. Tumayo si Mang Rene at pinigilan ang sigarilyo sa ashtray. "Nagbabantang matatanda ka. Natakot ka na ba? Kapag bumalik si Jerome, titingnan natin kung paano niya hahawakan ang katulad mo." "Siga, pumunta siya." Ang huling salita ko at nang hindi man lang tumingala sa kahit isa sa kanila, niyakap si Bea, binuksan ang pintuan ng bahay at lumabas. Ang mahinang liwanag mula sa hakdan ay sumaklop sa amin. Sa likod ay nanahimik ang lahat. Pagkatapos ay sumigaw ng matalas si Aling Nena, "Walang pasasalamat." Inaalipusta ang matatanda. Nagnakaw pa at nagmamarunong. Tila sinusubukan ni Marichel na kalmahin siya. "Mama, huwag na. Hayaan mo siyang lumakad. Titignan natin kung saan siya pupunta. Kung ganyan siya kabibo, huwag na siyang bumalik." Humakbang ako sa labas at malakas na ipinaksiksik ang pinto. Bang! Ang malakas na tunog ay parabang hinati ang akin at ang lugar na iyon na tinatawag na tahanan sa dalawang magkaibang mundo. Naglilaw ang sensor lamp sa hagdan, inilawan kami ni Bea. Itinangat ng anak ang naiyak na mukha. Puno ng takot at kalituhan ang malalaking mata. "Nanay, saan tayo pupunta?" Hinhalikan ko ang malamig, kalbo na ulo niya, dinikit ang pisngi ko sa kanya, sinubukang pantayin ang boses. "Anak ko, huwag matakot. Dadalhin ka, nanay, sa isang magandang lugar para lang tayo dalawa. Gusto mo?" Duwag na tumingin siya sa akin. "Si tatay nasaan?" "Nasa trabaho si tatay. Magkukwento tayo mamaya." Nanahoy ang lalamunan ko. Kinuha ko siya sa bisig. Sinunod ang bag at nagsimulang bumaba sa hagdan. Ang tunog na aking magahakbang ay malakas sa blangkong hagdan, mabigat pero determinado. Paglabas sa gusali, naramdaman ko ang hampas ng malamig na hangin ng Disyembre sa mukha. Nanginig ako at binaaba ang hood ni Bea para matakpan ang kalbo niyang ulo. Makulay ang labas. Nagliliwanag na ang mailaw ng kalsada. Nagmamadali ang mataong dadaan sa kani-kanilang mga gawain. Wala sa kanila ang nakaalam ng pinagdaanan ng babaeng iyon na may daladalang bata, namumaga ang pisngi at may travel bag at saan siya pupunta. Pero alam ko, hindi na ako maaring huminto o bumalik. Sa lugar na punong paninirang puri, kalupitan at karahasan ni minuto ay hindi na ako gustong bumalik. Ang sakit sa mukha, lasang dugo, natatakot na matang anak, at ang nakpasabo na sampal, lahat ng ito ay parang nakasunog na tatak sa aking puso. Sa labas ng compound, humingi ako ng grab. Tinulungan ng driver na ilagay ang bag sa likod. Umupo ako kasama si Bea sa likod. "Saan tayo, ate?" tanong ng driver. Binanggit ko ang address ng isang murang hotel, malayo sa aming bahay, pero malapit sa MRT. Kilala ko ang lugar mula sa trabaho, minsan doon nagdaos Kevin ang aming kumpanya. Alam kong malinis at medyo ligtas ang lugar. Umios na ang sasakyan. Nagsimulang lumayo ang tanawin sa labas. Si Bea, tila pagod na sa pagiyak at nakaalpas sa nakakulong na atmosfera, medyo na-relax na. Dumikit siya sa akin at matulog agad. Pero mahigpit pa rin ang maliliit na kamay sa aking blusa. Pinanood ko ang mukha niya, na minsan ay nakikislap sa tulog, ang kalbo na ulo, at ang malamig na kawalan ng pag-asa sa loob ko ay naging matalas na sakit. Pero mabilis na nagbigay daan ang sakit sa matibay na determinasyon. Hindi ko patatawarin ang sampal na iyon at si Bea ay hindi mananatiling may tata na magnanakaw. Nagvibrate ang telepono sa bulsa. Si Jerome, ang pangalan niya ay nagliwanag sa screen. Tiningnan ko ito hanggang sa mawala ang screen. Hindi ako sumagot. Kaagad na dumating ang mensahe, "Anna,
Tinawagan ako ni nanay. Sabi niya tiningnan mo si Bea at umalis. Nagdulo en gulo. Ano ang nangyari? Totoo kinuha ni Bea ang pulsera? Si nanay ay nababalisa. Bumalik ka agad kasama si Bea. Humingi ng tawad, isa tayong pamilya. Hindi ba maaring ayusin ang lahat ng mayos? Tiningnan ko ang mensaheng ito. Bawat salita ay tumutusok sa mata. Nagdulot ng gulo. Huminging tawad. Isang pamilya. Dahan-dahan ko itong pinawi, pagkatapos ay iniblock ang numero niya. Pagkatapos gawin iyon, itinangad ko ang ulo at tumingin sa labas sa maliwanag ngunit dayuhang ilaw ng lungsod. Namumaga pa rin ang pisngi, pero ganap na malamig ang tingin. Sa hotel, nagbayad ako. Kinuha si Bea na natutulog sa bisig, binuhat ang bag, at pumasok sa maliwanag, malinis na lobby. May booking po ba kayo? Ngumiti ang babae sa reception. Wala, sagot ko. Kailangan kong double room para 3 gabi. Pagkatapos maproseso ang mga dokumento, nagbayad ako sa card, kinuha ang susi at pumasok sa elevator. Ang salamin na dingding ay nagpakita ng kasalukuyang kalagayan ko. Magulo ang buhok, pula at namumaga ang pisngi na may sugat sa labi, pagod ngunit hindi inaasahang malinaw na tingin, at ang natutulog na kalbo na batang nakahiga sa bisig. Umangat ang elevator, nagbabago ang manga numero sa panel. Tiningnan ko ang aking refleksyon sa salamin at malamig na natawa. Ang pamilyang Villarreal, si Aling Nena, Mang Rene, Marichel at ang asawa kong hindi makapagpalas ng itim mula puti. Hindi pa ito ang katapusan. Nagtulog si Bea ng napakagulo, paulit-ulit na nagigising at nagsasalita sa tulog, huwag ahitin. Hindi nagnanakaw si Bea. Nakaupo ako sa gilid ng matigas na kamang hotel, isang kamay na hinahaplos siya, ang isa naman ay naghahanap ng pinakamalapit na botika sa telepono. Kailangang palamigin ang namumaga na pisngi at mas mainam na lagyan ng gamot ang sugat sa labi. Pero ang higit sa lahat ay kailangan kong mapanatiling malinaw ang ulo, hindi pinapayagan ang sakit at galit na malunod ang isip. Nag-order ako ng cotton balls, gamot at ice pack sa delivery at habang naghihintay, maingat na pinunasan ang muka at mangga kamay ni Bea ng basa na tuwalya. Nang mahawakan ko ang kalbo niyang ulo, nanginig ulit ang mga kamay. Nagmulat ang batang mata, nakita niya ako at tahimik na tumawag, nanay, at muling yumapos. Matulog ka, anak, nandito ang nanay, bulong ko, pabrika na ang manerbiyos. Hindi ko maktaga na nakatago sa hotel. Si Aling Nena ay naging walang pakundangang panlalait kay Bea, ni Mang Rene ay natalo ako, at may mensahe si Jerome, lahat ng ito ay dahil alam nila, malayo ang pamilya ko, nag-isa ako, at para sa kapayapaan ng pamilya ay palagi akong nagtitis. Inakala nilang mananahimik lang ako, uuwi at magmamakaawa, gumagapang na nakababa ang ulo. Noon, posibleng ganun ang magiging daan, pero ang sampal na iyon ay binuwisan ang lahat ng pag-alangan at kahinaan sa akin. Mabilis na dumating ang delivery. Idinantay ko ang ice pack sa pisngi. Ang nakakalawit na lamig ay medyo naalis ang pamamaga, pagsunusunog, at pinalinaaw ang isipan. Pagkatapos ay tumayo ako sa harap ng salamin sa banyo at maingat na tinrato ang sugat sa labing alkohol. Medyo kumatok ang gamot. Ang babae sa salamin ay tumingin sa akin ng madilim na mga mata. Walang luha, may malalim na nakatabing galit lamang. Pagkatapos maayos ang sugat, bumalik ako sa kwarto, mas mahimbing nang natutulog si Bea. Lumapit ako sa bintana at bahagyang inilabi ang kurtina. Ang gabi na lungsod ay nagliliwanag, pero hindi makapasok ang liwanag na iyon sa kaluluwa ko. Binuksan ko ang listahan ng contacts sa telepono. Gumagalaw ang daliri sa mga pangalan at huminto sa dalawa, Vanessa at Christine. Si Vanessa ang aking kaklase sa kolehiyo. Nagsama kami sa dormitory. Pagkatapos ng pamantasan, nagtiis siya at kumuhang law at ngayon ay nagtatrabaho sa isang magandang abogasya, espesyalista sa civil at family law. Pabaya-baya siya. Ayaw niyang makita ang kawalang katarungan.
Si Christine ay kapatid ko sa ina na 5 taon na mas matanda. Nagtatrabaho siya bilang chief editor sa isang maimpluwensyang online na pahayagan. Matulis ang sulat, malakas ang koneksyon, at higit sa lahat ay kinasusuklaman kapag inabuso ang malakas ang mahina. Noon ay bihira ko silang hinihingan ng tulong. Nahihiya ako palagi sa paglalabas ng alitan sa pamilya, sa pag-abala sa iba. Pero ngayon ay wala ng kahihiyan. Tinawagan muna si Vanessa. Pagkatapos ng ilang ring, sumagot siya, "Hoy Anna, kakaiba, sa ganyang oras. Miss ka na ba?" Maririnig ang masayang boses niya. Sa pagdinig ng pamilyar na boses, nagtutusok ulit ang ilong ko sa iyak, pero pinigilan ko. "Vanessa, may problema ako. Kailangan kong tulong mo." Sa kabilang linya, isang sandaling tahimik. Kaagad na nagbago ang boses ni Vanessa. "Nasaan ka? Ligtas ka ba? Anong nangyari?" Inilahad ko ang lahat kung paano ako bumalik mula sa biyahe at nakita ang kalbo si Bea tungkol sa nawala na pulsera, mga paninirang puri, pag-insulto ni Aling Nena at Marichel, sampal ni Mang Rene, at kung paano ako tumakas na may dala na anak. Sinubukan kong maging maikli at tapat. Kalmado ang boses ko, parang ikwento ang ibang tao. Nang matapos na ako, ilang segundo ang tahimik ni Vanessa. Pagkatapos ay narinig ko siyang malalim na huminga. Nang magsalita siya, puno ng nakapigilan na galit ang boses, "Pamilyang hayop talaga. Sa 3 taong batang kamay itaas. Anna, kumusta ang mukha mo? Nasaan si Bea? Kumusta siya?" "Okay ako, pasa lang." Si Bea, takot na takot, ngayon lang nakatulog. Huminto ako. "Vanessa, gusto kong magiwalay at hindi ko mapayagan na ang Bea ay may tatak na magnanakaw. Gusto kong humingi ng tawad sila. Gusto kong magbayad sila para doon. Magiwalay ng sigurado. Ang pamilyang ganyan, basurahan lang, hindi para pamuhayan ng makasama," patukin ni Vanessa. "Anna, pakinggan mo ako. Tama ang lahat ng ginawa mo. Umalis ka mula sa kapaligiran na iyon ang pinakamahalagang bagay. Nandun ka sa ligtas. Ipadala mo sa akin ang address. Pangunahing bagay ang pulsera, pananatilihin nila hanggang huli na kinuha ni Bea. Kung itataboy nila sa kanya ang dumi na ito, napakahirap mong lumaban para sa custody at division ng pag-ari. May paraan ka bang mapatunayan na hindi si Bea?" Nag-isip ako. Malamang walang direktang katibayan sa bahay, pero alam ko na ang kahon ni Aling Nena ay inaalagaan niya ng parang buhay. Ang susi ay lagi nasa kanya. Physically impossible para makuha ito ni Bea, lalo pang buksan. At isa panag-alinlangan ako, pero sinabi ko na rin, pinaghihinalaan ko si Marichel ang gumawa. Kailangan niyang pera ngayon. Lagi siyang nakatingin sa telepono at nagbubuntong hininga, at kapag tinanong ay binabalewala ang mga sagot. At si Aling Nena ay lagi namang tinatakpan ang anak. Kahit malaman, maaring itago o tulungan siya. Makatwirang mga hinala, ang boses ni Vanessa ay naging mas malamig, napunta sa trabaho mode. "Anna, naalala ko, sinabi mo minsan na naglagay kang maliit na kamera sa salanong mayaya si Bea. Ganun, nabilis ang tibok mo puso ko." "Tama. Nung halos 1 taon si Bea at lumabas na ako sa maternity leave, kumuha akong yaya. Para makapanatag, naglagay ako ng nakatagong kamera sa anyo ng libro sa bookshelf sa sala, konektado ito sa telepono. Paglaon ay naging mabuti ang yaya at nakalimutan ko ang kamera, pero hindi ko inalis at konektado pa rin ito sa kuryente. Basta matagal na akong hindi nagbukas o inilagay ko at nakalimutan, dapat ay konektado pa rin ito. Excellent, nabuhay ang boses ni Vanessa. Agad na buksan ang app. Tingnan ang ma-recording ng nakaraang ilang araw, lalo na nung nawala ang pulsera. Kung may footage dun ang paghahalungkat ni Marichel o sinuman sa kahon, iyon ay bakal nakatibayan. Bukod sa run, can be cameras sa lobby at elevator. Dun ay makakatulong ako. Kailangan ng reklamo sa pulis o abogadong request. Hanapin mo muna ang video mula sa bahay. I-save ito at ipadala sa akin. At tandaan, wala kang sasabihin sa pamilyang Villarreal,
huwag silang takutin. Sige, gagawin ko ngayon. At isa pa, dagdag ni Vanessa, mula ngayon, lahat ng komunikasyon sa pamilyang Villarreal ay sa SMS o chat lang para may naitala. Kung tatawagan sila, ay record ang usapan. Pasa sa mukha, pumunta ka sa emergency hospital, makuha ang medical certificate, kalbo na ulo ni Bea, kung may larawan bago, para ihambing, o kung makuha mo ang kanyang takot sa panaginip, ang lahat ng ito ay katibayan din. Ay collect ang lahat ng nagpapatunay ng kalupitan, paninirang puri, at karahasan nila. Binabaksak ni Vanessa ang malinaw, profesional na mga tagubilin, para itong ineksyon ng adrenalin. Vanessa, salamat sa iyo, tigilan mo. Anong formalidad ang kailangan sa atin? Nandun ka na dapat sa pagitan sa loop ng matagal na. Para kay Bea at para sa sarili mo. Huwag kang matakot, kasama mo ako. Hawakan mo ang video at maghahanda akong demand letter mula sa abogasya. Sa sandaling mahanap natin ang katibayan, kaagat na pulis at korte. Para sa paninirang puri, pambubugbog, at pangabuso, at kasabay niyon, petisyon para sa diborsyo, hayaan silang malunod. Pagkatapos ibaba ang telepono, mas naramdaman ko ang kumpiyansa. Agad na binuksan ko ang halos nalimutang app ng kamera, nanginginig ang kamay sa kababaan. Pumasok ako sa sistema. Online ang device. Inurol ko ang recording nung 5 araw na nakaraang. Sa araw ng pag-alis ko sa biyahe, pinabilis ang replay. Kilalan ngunit sabay na banyaga ang apartment sa screen. Nakita ko ang paglabas ko na may maleta, ang pag-iyak ni Bea at pagbabanat sa akin, at si Aling Nena na marahas na hinihila siya. Sa mga susunod na araw, pangunahin ay sina Aling Nena at Maricel na nanonood ng telebisyon at nakukwento sa sala. Si Bea ay nag-isa na naglalaro o gumagawa ng maliliit na gawaing iniutos ng biyena. Daling muwanggi tsinelas at iba pa. Mukhang napaka-naipitan. Bihirang lumabas si Mang Rene, lagi madilim ang mukha. Nagpatuloy akong mag-scroll, hindi tinanggal ang mata sa screen. At ngayon ay 3 araw na nakalipas, mga 2:00 ng hapon, natutulog si Bea. Sumasagot sa tawag si Aling Nena, hinakot ang pitaka, at mabilis na lumabas. Sa sala ay naiwan si Maricel. Unang kinabahan niyang inilibot ang feed sa telepono, pagkatapos ay biglang tumayo, lumapit sa pintuan ng kwarto ng biyena, lumingon, at mabilis na pumasok. Umayat ang puso ko sa lalamunan. Pagkatapos ang halos 5 minuto, lumabas si Maricel. Sa kamay niya ay may maliit na bagay. Mabilis niyang isinuksok ito sa bulsa ng damit pambahay. Sa mukha niya ay halong tensyon at kaluwagan. Lumingon ulit, umupo sa sofa, at nakunwaring nagbabrowse pa rin. Pagkalipas ng 10 minuto, bumalik si Aling Nena. Kaagat na mula sa kwarto, niya ay maririnig ang matalas na sigaw, nasaan ang pulsera ko, pagkatapos ay ingay. Parang may binabago-bago, nagtatakbong lumabas si Aling Nena sa sala, hinuhugot si Maricel, nakangiti ang isa habang umiling ng walang sala. Pagkatapos, pumasok ang biyena sa aming kwarto at hinila ang natutulog si Bea, nagsimulang magtanong, hindi na kaya pang panoorin ang susunod. Pinagpatuloy ko ang recording sa araw na ito, ilang oras bago ako dumating, hawak ni Aling Nena ang hair clipper. Kahit sa iyak at paglaban ni Bea, pinahawakan niya siya at inagit ang ulo. Nakatayo sa tabi si Maricel na nanonood, paminsan-minsan tumutulong na hawakan ang nagpapatalbok ng gapa ni Bea, tumigil ang video. Naupo ako, nanigas. Pagkatapos ang lamig na iyon ay sumabog sa namumugang galit, ang katibayan ay hindi mapapabulaanan, ninakaungulsara ni Maricel. Ang kalbo na ulo ay marahas, hindi makatarungang pahihiganti ni Aling Nena. Nanginginig ang makamay habang pinutol ko ang mapangunahing bahaging video, ay safe ang maito, ini-upload sa cloud at ipinadala kay Vanessa. Pagkatapos gawin iyon, sumandal ako sa upuan at mabigat na huminga. Pagkatapos ay tinawagan ko ang pinsan kong si Christine, maingay sa kabila tila nasa party. Aneth, ano? Lumayo si Christine sa mas tahimik na lugar. Christine, may problema ako. Kailangan ng payo mo.
Ngayon, mas kalmado na ang boses ko. Nang mapakinggan niya ako, kinuha ni Christine ang reaksyon ni Vanessa. Tumaas ang boses niya ngang isang oktaba. Sira ulo talaga sila. Pupunta na ako ngayon. Huvak, Christine. Nasa hotel ako, ligtas. Natutulog si Bea. Nagmadali ako. Kailangan kong tulong mo pero sa iyong estilo. Naging matahimik si Christine. Naintindihan ko. Gustong-gusto mong isama ang publiko. Oo ko. Ang makorte matagal iyon. At ang mga katulad nila ay mas natatakot sa kahihiyan. Gusto kong malaman ng lahat kung ano ang ginawa nila. Lalo na si Marichel. Ganon siya nag-enjoy na magpakita sa social media. Nagpapanggap na sikat. Isang sandaling nag-isip si Christine. Sige, gagawin ko ito. Ipadala mo sa akin ang lahat ng katibayan. Nakablur ang personal na datos. Mayroon akong 2 magagandang manunulat na espesyalista sa ganitong uring social drama na may hindi inaasahang pagbabago. Bigyan ng diin kung paano ang isang biyenang may galit sa apo, pinaratangan ang 3 taong bata, kung paano ang biyenang nanalo sa asawa, ang pagnanakaw at paninirang puring ang hipak na siyang lahat ng plano ito, at ang matapang na desisyon ng isang inang naktayo para sa kanyang anak. Personal na datos ni Bea ay itatago, ngunit para sa sinumang kakilala ay magiging malinaw kung sino ang pag-usapan. Huwag mag-alala sa plataforma. Ayusin ko ang lahat. Pangako, magiging bituin sila. Salamat, kapatid. Tapat na sinabi ko. Pamilya tayo. Huwag ganyan. Anna, tama ang lahat ng ginagawa mo. Sa mga katulad ng mga iyon na nakakaunawa lang sa lakas, kailangan mong makipag-usap sa kanilang wika. Ingatan mo ang sarili mo at si Bea. Abangan ang balita. Pagkatapos ng usapan, inilapag ko ang telepono. Napakatahimik sa kwarto. Maririnig lang ang pantay na pahinga ni Bea. Nawala na ang panik at pakiramdam ngang pag-isa. Lumapit ulit ako sa bintana. Dumilim na ang gabi, ngunit ang malalayong gusali ay nagliliwanag pa rin. Alam ko na nagsisimula pa lang ang aking pakikipaglaban pero hindi na ako nag-isa. Demand letter ni Vanessa, galit ng publiko mula kay Christine at hindi mapapabulaan ang katibayan ng video sa aking makamay. Pamilyang Villarreal, maghanda kayo. Sinabog ng screen ng telepono sa dilim at naulila. Hindi na kailangang tumingin para malaman si Jerome ito o si Aling Nena mula sa telepono niya. Pinalipas ko sa silent ang telepono at inilapag ng nakaharap sa baba. Ngayon ay hindi ko gustong marinig ang kahit anong galing sa pamilyang Villarreal. Lumiko si Bea sa tulog. Nagahanap ang maliit na kamay sa unan. Nang makuha ang aking kamay, kaagad nitong niyakap tulad ng baging at bulong. Nanay, marahang hinalikan ko siya. Ang determinasyon na dumating pagkatapos ng pagganap ng katibayan ay muli naming pinalitan ng mapait na habag, napakaliit at nakaramdam ng ganong kasamaan. Hindi ako dapat magpadausdos sa kahinaan, sinabi ko sa sarili. Tanging pagpapalaking si Bea ang magbibigayng hinaharap na hindi siya mabubuhay ng may tatak na magnanakaw at walang hanggang bantang palo. Halos magliwanag na, nagising ako. Mas namamaga pa ang pisngi. Mas malinaw na ang pasa at ang sugat sa labi ay may madilaw na bunton. Nahugas akong malamig na tubig. Ang sumisiksik na sakit ay ganap na nagpatino sa akin. Nagising din si Bea. Nakaupo siya sa kama, nalilito na tinitignan ang hindi pamilyar na kwarto. Pagkatapos ay nahulog ang tingin sa aking mukha at kumikilo ang labi para umiyak. Nanay, masakit ang mukha. Wala na. Pinigil ang sariling ngumiti at marahang hinagot ang kalbo niyang ulo. Bea, gutom ka na ba? Halika, bibilhan ng nanay ng kain. May gatas, cheese pancake at mga paboritong donut mo. Sa pagdinig ng donut, nagningning si Bea, pero kaagad na inibaba ang mata. Huwag nang darating ang lola para pagalitan tayo. Hindi na darating. Yumuko ako at tumingin sa mata. Bea, tandaan, wala tayong masama na nagawa. Ang lola at tita ay mali ang ginawa. Poprotektahan ka ang nanay mo. Wala nang mananakit sa iyo. Dito muna tayo titira. Okay? Tumango siya. Hinawak ang maliit na kamay ang kalbo na ulo at nanula ulit ang mamata, pangkit.
Nilunok ko ang bugal sa lalamunan, isinuot ang malambot na bonnet na binili ko ng maaga. Ang aming Bea ay maganda kahit may bonnet. Kapag tapos na ang lahat, papalakihin nanay ang buhok mo. Magtatali tayong gabuntot. Hinugasan ko siya at bumaba kaming kumain. Ang masustansyang pagkain at mga pangako ko ay bahagyang nagpabago mood niya. Bumalik sa kwarto, binuksan ko ang laptop para ayusin ang manaisip. Si Vanessa, pagkatapos matanggap ang video, ay maikli ang sagot, natanggap, napakagandang katibayan, abangan. Alam kong inihahanda na niya ang mga dokumento para sa pulis o nagpapadala ng demand. Wala pang narinig kay Christina. Ang trabaho sa media ay nangangailangan ng oras. Ang paghihintay ang pinakamasakit. Lalo na kapag ang iyong telepono ay nagsisimulang salakayin ng mga tawag mula sa hindi kilalang numero. At maraming request na idagdag sa messenger mula kay Jerome. Uniform ang mga mensahe. Anet, narinig ko na nagaway kayo ni nanay. Bakit kayo hindi nakakasundo? Bumalik. Nag-aalala si Jerome. Maliit pa si Bea. Huwag kang kusang loob magpasya. Pag-isipan mong mabuti. Pinabalewala ko ang lahat ng ito, ngunit naiintindihan ko nag-aalaga na ang pamilyang Villarreal. Nagsimula silang mag-involve ng kamag-anak. Sinusubukang pilitin ako na bumalik sa pamamagitan ng pakikiusap. Inakala nilang ganon pa rin ako ang lumang ana na para sa kapayapaan ng pamilya ay lahat ay ititiis. Bandang tanghali ay may tumawag sa landline number. Nagtalo-talo ako ngunit sumagot. Hello, si Anna Perez ito. Babay ang boses, middle age, bahagyang pamilyar, may opisyal na tono, o ako iyon, ako ang pinunongang panlalawigang tanggapan ng DSWD dito sa aming lugar, sige, Carmen Reyes. Malamig na natawa ako, mabilis na ipinasama nila ang DSWD. Magandang hapon, G. Reyes, kalmado ang boses ko. Ah, Anna, ganito ang bagay. Buntong hininga ni G. Reyes, nagsusukol ang tono. Ang iyong biyanang si Aling Nena Villarreal at asawa mong si Jerome ay pumunta sa amin ngayong umaga, nagreklamo tungkol sa family conflict. Sabi nila umalis kang bahay na may dala si Bea at maging ilang mahahalagang bagay. Kaya naman nag-aaway, dayuhan ang pamilya, syempre. Pero sinisikap naming mapayapa ang lahat sa lugar namin. Baka bumalik ka na kasama si Bea at magsama-sama tayo, mahinahon na mag-usap, iisang pamilya kayo, walang problema na hindi maaring maayos. Ang biyanang namin ay umamin na nagmadali siya nang inagit ang apo, pero nerbiyos din siya dahil sa pulsera, ala-ala iyon. G. Reyes, sinagot ko, alam ba ninyo ang lahat ng pangyayari? Alam ba ninyo na hindi lang inagit ng bobo ang aking 3 taong anak, kundi pinagbintangang magnanakaw? Na tinawak na walang kwenta at basura, na tinampal akong aking biyenan nang subukan kong ipagtanggol ang anak. Sa kabilang linya, sandali itong tahimik, hinalukay ang boses ni G. Reyes. Ang tungkol doon ay hindi detalyado ikinwento ni Jerome at ng kanyang nanay, pero Anna, ang mamatatanda, minsan ay nagagalit, nagsasabi ng bagay nang hindi naisip. Ang pagiging marahas ito, siyempre, ay mali, pero bilang mga kabataan dapat tayo, G. Reyes, muli ko siyang sinagot, naging matibay ang boses ko. Hindi ito pagkagalit at hindi iyon salita ng hindi naisip. Ito ay pang-aabuso sa bata, paninirang puri at domestic violence. Nangongolekta na akong katibayan para malutas ang isyong ito sa legal na paraan. Kung gustong DSWD na makatulong sa pagkakasundo, humingi sa kanilang nakasulat na paghingingan tawad para sa paginsulto sa aking anak at para sa pagbubagbog sa akin at ang garantiya na hindi na maulit. Bukod pa rito, ang pulsera ay hindi kinuha ng aking anak at mayroon akong katibayan kung sino ang gumawa. Hanggat hindi umaamin ang tunay na nagnanakaw at hindi ibinalik ang ninakaw, hindi ko nakikitang dahilan para umupo sa mesa ng negosasyon. Naguguluhan si G. Reyes sa aking atake, naktalong kaunti na kailangan niyang malaman ang higit pa at ibinaba ang telepono. Inilapag ko ang telepono. Alam ko ito ay ang unang alon ng presyon lang.
At sa katunayan, sa hapon ay tumawag si Jerome sa bagong numero. Sa pagkakataong ito ay walang kagandahang loob sa kanyang boses, tanging pinipigilan na galit at kawalan ng pasensya. "On, syopot ng laro. Si nanay ay may sakit dahil sa iyo. Ano ba ang gusto mo? Isang hindi pagkakaunawaan lang ito. Kailangang sirain mo ba ang pamilya? Si Bea ay napakaliit at di na mo siya sa mga hotel. Ito ba ay normal? Bumalik ka agad." Hindi pagkakaunawaan. Napakakalmado ng boses ko sa linya na nagulat pa ako sa sarili ko. "Jerome, inagit ang iyong anak na kalbo at tinawag na magnanakaw. Tinampal ngang iyong ama ang iyong asawa at tinutukoy mo ito bilang hindi pagkakaunawaan. Nag-alala ang iyong ina habang ang pasa sa aking mukha at takot sa mata ni Bea ay walang nagmamalasakit. Nainit si Itay, nangungulila si nanay, nawala ang pulsera, sa bahay ay si Bea lang ang bata, pinahinalaan kaya, at ano ngayon, okay ka naman ngayon, lalaki ang buho ni Bea. Hindi ka ba magiging mas mapagbigay?" "Jerome," tinigil ko ang tirade. "Hindi, sa iyong mga mata ay dapat palagi akong mapagbigay at matiisin, ngunit hindi sa pagkakataong ito. At sa pamamagitan ng paraan, hindi ang iyong anak ang kumuha ang pulsera. Mayroon akong katibayan, kaya handa ang kapatid mo na mag-explain sa pulis." "Ano ang sinasabi mo, si Marichel? Paano siya makakakuha?" Bumulabog ang boses ni Jerome, parang may humawak sa lalamunan. Hindi na ako naghintay pa para makinig. Ibinaba ang telepono at binablock ang bagong numero. Naging tahimik ulit ang mundo. Makalipas ng ilang sandali, tumawag si Vanessa. Sa boses niya ay maririnig ang tono ng salpak at malamig na galit. "Anna, ang demand letter ay ipinadala ko na mula sa aking pangalan bilang iyong kinatawan sa pamilyang Villarreal. Nilalaman nito ang unang kahilingan sa Mang Rene at Aling Nena magsumite na nakasulat na pahingi ng tawad para sa karahasan sa iyo at para sa pag-insulto at pang-aabuso kay Bea at magbayad ng medical expenses at moral damages. Ikalawang kahilingan sa Marichel hayagan na humingi ng tawad kay Bea para sa pagnanakaw at paninirang puri, ibalik ang pulsera o ang halaga nito. Ikatlong abiso na mayroon kang katibayan kasama ang video recording. Kung hindi matutupad ang mga kahilingan, agad na pagsasampa nga reklamo sa pulis, kaso para sa proteksyon ng karangalan at dignidad, at petisyon para sa diborsyo. Bukod pa rito, dagdag ni Vanessa, dahil alam natin na maari silang magkunwaring hindi natanggap, ipinadala ko ang pangunahing punto ng demand bilang SMS sa mga telepono ni na Jerome at mga magulang niya. Sa tingin ko, ay masaya-saya rin sila. Halos matapos si Vanessa, sumabog na ang telepono ko sa mga notification. Sa pagkakataong ito ay hindi na mga tawag, kundi mga mensahe sa messenger. Binuksan ko. Si Jerome ito, nagsusulat mula sa account ng kanyang ina, serye ng voice messages. Pinagana ko ang una. Tumatahol na iya ni Aling Nena. "Anna, walang utang na lupka. Naglakas lup kang kumuha nga abogado para kakasuhan kami. Pinaparatangan mo pa si Marichel, gaano kakasama. Ano ang video na iyon? Ito ay gawa-gawa. Peke mo. Ako mismo ang mangarap sa iyo para sa paninirang puri." Susunod ay ang nananaulaw na boses ni Jerome. "Anna, agad na tanggalin ang video na iyan. Paano ka magiging ganun kakamalupit? Si Marichel, ang iyong hipag, kailangan mo bang ibagsak siya? Bumalik ka, mag-usap tayo." Pagkatapos ay ang pag-uwiyo na boses ni Marichel pangulo at natatakot. Manugang, hindi mo naiintindihan ng tama. Hindi ko kinuha ang pulsera. Totu, iyon ay lang ay masamang angle. Huwag gumawa ng mga kagaguhan. Pamilya tayo no. Hindi ako sumasagot. Tahimik lang na nakikinig habang ang kanilang unang galit ay nagbabago sa panik at pagpapaliwanag. At sa wakas, isang text message na may halatang gusto na konsesyon mula kay Aling Nena. "Aneth, mali ako. Hindi ko dapat inaagit si Bea. Pagmamadali ko. Bumalik ka. Huwag nating ilabas ang away ng pamilya para hindi tayo pagtatawanan ng mga tao.
Nagsisisi rin ang itay. Nagsisisi, hinawakan ko ang pisngi na masakit pa rin. Hindi natatakot sila. Hindi nagsisisi sa pagpapahirap sa amin. Habang nag-isip, tumawag si Christine. Mabilis at malinaw ang boses. Anneth, ipinadala ko sa email ang draft ng artikulo. Tingnan mo, baka may kailangang baguhin o alisin. Working title, 3 taon, tinatawag na magnanakaw. Inagit ng lola, binugbog ng lolo ang manugang. Nagulat ang kamera, nakipag-usap na ako sa ilang malalaking plataporma. Ngayong alas 8 na gabi, lalabas na ang material. Sa tingin ko ay mainit ang iyong biyenan at biyenang babay. Binuksan ko ang email at mabilis na nabasa ang artikulo. Profesional si Christine, matalas ang teksto, malinaw ang mga katotohanan, bakal ang lohika. Binibigyang diin ang walang kakayahan at kawalang salang si Bea, ang kalupitan at despotismo ng pamilya ng asawa, ang shocking twist ng pagnanakaw at paninirang puri ng hipag, at ang matapang na desisyon ng isang inang tumayo para protektahan ang kanyang anak. Ang personal na datos ni Bea ay nakatago, ngunit para sa sinumang kakilala ay magiging malinaw kung sino ang pag-usapan. Lahat ay perpekto. Walang kailangang baguhin, sagot ko. Sige, alas 8 simula ng palabas. Natawa si Christine. Ingatan ang sarili mo at abangan. Pagkatapos ibaba ang telepono, lumapit ako sa bintana. Bumababa na ang takip silim, binabalutan ang lungsot ng pula at gintong kulay. Inangat ko si Bea na naglalarong blocks at hinalikan ang maliit na ulo niya na may bonnet. Papalapit na ang bagyo. Ngunit sa pagkakataong ito, kami ni Bea ay hindi nangginig na mga dahon sa hangin. Dumating ang gabi, nagliliwanag ang lungsod. Sa kwarto ay ang nightlight lang ang nakniningas, naklika ng mahinang liwanag. Kumain ng konti si Bea, nanood ng cartoons at pagod sa nakaraang maaraw, maaga siyang nakatulog. Naupo ako sa gilid ng kama. Ang liwanag ng screen ng telepono ay nagliliwanag sa mukha ko. Paulit-ulit kong nire-refresh ang mga newsfeed at sikat na mga group sa social media. Tumpak na alas 8 gabi, parang napakalaking bato na itinabok sa tahimik na lawa, lumabas ang mabilog. Una, nakita ko ang artikulo sa pangunahing pahina ng media platform ni Christine. Ang headline ay mas matapang kaysa sa draft. 3 taon magnanakaw. Inagit ng lola, binugbog ng lolo, nilantad ng tsamera. Sa ilalim ng headline ay mga ilustrasyon. Kahit malinaw na binura ang mukha ko at ni Bea, ang masamang profile ni Aling Nena, ang malabong silweta ng pagtatampal ni Mang Rene, at ang screenshot mula sa kamera ng nagtatago, si Marichel mula sa kwarto ay nagbigay ng malakas na epekto. Ang artikulo ay sa documentary style ng detalyadong inilalarawan ang mga pangyayari. Makatotohanang mapagpapalawa, ngunit ang subtext at banal na galit na pumapasok sa pagitan ng mga linya ay makakaalog ng sinumang mambabasa. Binibigyang diin ang kalupitan ng biyena, karahasan ng biyenan, pagnanakaw at paninirang puring ang hipag, at ang matapang na pagputol ng isang inang tumayo para ipagtanggol ang kanyang anak. Sa dulo ay naka-attach ang pinroseso, walang tunok na piraso ng video. Ang mapangunahing sandali ng pagnanakaw ng pulsera ni Marichel, pagiging marahas ni Aling Nena at ang pagtatampal ni Mang Rene ay nakabilog ng pula, malinaw hanggang makaramdam ng kilabot. Halos sabay sa paglalatala ay dumating ang mensahe ni Vanessa. Lumabas na ang artikulo, napakabilis na tataas ang epekto, maging handa. Ngunit bukod sa akin at Christina ay huwag sumagot sa anumang tawag mula sa mga Villarreal o sa kanilang makakilala. Kung manggigipit sila, agad itong sabihin sa akin, katibayan din ito. Sumagot ako, naintindihan, at muling nakafocus sa telepono. Ang makomento sa ilalim ng artikulo ay mabilis na lumalaki. Diyos ko, ito ba ay nangyayari sa kasalukulan? Mangalit sa apo hanggang sa ganyan. 3 taon inagit ang buhok at tinatawag na magnanakaw. Umiyak ako sa larawan na kalbo siyang yumayakap sa nanay. Ang lola ay demonyo sa katawan at ang lolo ay mas masama pa. Sa asawa mismo nga niya naglatag ng kamay
Ang hipag ay magnakaw sa sariling ina, manugang ang sisisihin. Saan na ang konsensya? Ang nanay ay magaling. Ganyan ang dapat gawin. Magipon ngang katibayan at ipakulong sila. Hayaan silang maupo sa kulungan. Kilala ko ang lugar na iyon. Kilala sa mukha ang biyena ahas. Ang hipag niya ay ganon din. Sino ang makapagsasabi na address nila, telepono? Hayaan nating malaman nila kung ano ang cyberbullying. Suportado ang diborsyo. Tumakas na kasama ang bata mula sa basurahan na iyon. Sa pulis na naksampang reklamo, ang domestic violence at paninirang puri ay sapat para sa maayos na parusa. Sa pagitan ng galit na mga komento ay paminsan-minsan may parang dayuhang pamilya. Madilim o sa away lagi ay parehong may sala, ngunit nilunod sila sa alon ng galit. Kumalat ang artikulo sa mga lokal na Facebook groups at Telegram channels. Pabilis ng pabilis ang dami ng views at banggit. Naintindihan ko na ginagamit ni Christine ang kanyang mga resources, ngunit ang bilis na ito ay lumagpas pa sa aking inaasahan. Ang lakas ng social media ay una akong harap-harapang nakita, napakagalit at naalab. Ang telepono ko ay nagsimulang vibrate ulit. Sa pagkakataong ito ay mga hindi kilalang numero mula sa mga kamag-anak nga mga Villarreal, bahang tawag at mensahe. Mayroong nga reporter na gustong kumuhang panayam, may mga nagpapahayag ng suporta. Ngunit higit sa lahat ay mga sumpa at banta laban sa pamilyang Villarreal. Matandang Villarreal, sana mamatay ka. Aling Nena Villarreal, ang katulad ninyo ay hindi karapat-dapat na maging lola. Nais ko sa inyo ng malungkot at masakit na katandaan. Maricel, magnakaw sa sariling ina, manugang ang sisisihin, nahihiya ka ba? Alam nga katrabaho mo, isinumbong na namin sa management ninyo, abangan ang pulis. Jerome, lalaki ka ba o hindi? Panorin ang asawa't anak na inaalipusta at itago ang ulo sa buhangin, duwak. Sa malinaw, ang netizen ay sa pamamagitan ng mga malabong detalye at address ay natukoy na ang partikular na gusali ng Villarreal at lugar ng trabaho ni Jerome, ang kumpanya kung nasaan si Marichel, at maging ang community center kung saan pumupunta si Aling Nena sa sayaw. Patuloy itong kumakalat. Inalis ko ang notification para sa mga tawag at mensahe mula sa hindi kilalang numero, naiwan lang ang mga messenger. Samga chat ni na Vanessa at Christine ay tahimik. Nahihintay sila, pinapanot ang pagbuwang ang mapangyayari. Ngunit ang messenger ni Jerome pagkatapos ng ilang oras ng katahimikan ay sumabo ulit. Sa pagkakataong ito ay mga voice message lang. Pinagana ko, ang boses ni Jerome ay nangangamot sa galit. Anna, ito ba ang ginawa mo na nasa internet ginawa mo ito? Sira ka na ba ang ulo? Gusto mong guibaing ang buong pamilya natin. Pagkatapos ay nakakabasak pusong iyak ni Aling Nena sa background, malakas sa labas, tila sumisigaw ang mataw. Anna, walang puso ka, dahil sa ano kami mo ganito ginawa? Paano kami ngayon makapaharap sa mga kapitbahay? Agad na tanggalin ang lahat ng ito sa internet, tanggalin. Gusto mong dalhin kami sa kabaong. Mabigat na pahinga at pinigilan na hiyaw ni Mang Rene. Nagrebelde, kahiya-hiya sa aking ulo. Anna, bumalik ka. Babaguhin ko sa iyo. Ang boses ni Marichel ay punong luha at halatang takot. Manugang, nakamali ako. Ako ang kumuhangang pulsera, ninakaw ko, ibinenta ko para mabayaran ang utang ko. Sabihin sa kanila sa internet na tumigil, huwag silang pumunta sa trabaho ko. Nakikiusap, matatanggal ako. Manugang, patawarin mo ako. Sa huling mensahe, si Maricel ay ganap ng nabasag. Nakikinig ako ng may mukha na bato. Wala ni isang emosyon ang gumalaw sa kalooban ko. Dapat nang mag-isip nun pa. Hindi ako sumago sa kahit isang mensa. Pinorward lang ang voice message kung saan inaamin ni Maricel ang panyanakaw kina Vanessa at Christina. Sumagot si Vanessa. Natanggap. Lalong nagiging malakas ang chain of evidence. Nakpadala si Christine ng ngumingiting emoji. Nagpatuloy ang bagyo sa online. May nahanap sa account ni Marichel sa social media, kinuha ang lahat ng larawan kung saan nakmamayabang ng mabag, biyahe.
nakpapanggap na intelektual, at ngayon ay nilibak siya, pinaghihinalaang nag-asenso sa pera mula sa ibinentang pulsera ngina. May tumawag sa trabaho ni Jerome na nagtatanong tungkol sa kanyang moral na karakter at sitwasyong pampamilya at may naktipon-tipon sa labas ng bahay nila. Sinabi ngang iba na may naktapon ng mga itlog sa pintuan nila at nakapit ng mga printout ng artikulo. Bandang hapon, matapos mag-switch ng oras, tumunog ulit ang telepono. Sa pagkakataong ito ay landline number mula sa aming rehiyon. Nag-alinlangan, sumagot ako. Ito ang boses ni Jerome, ngunit wala ng bakas ng dating agresyon. Paus, pagod dito. Majing magatono pagmamakawa ay maririnig. Anna, tinugo mo ba? Mari mo bang pakiusapan ang magataw sa internet na tumigil? Hindi na kayang gatizin na magulang. Natumba si Maricel. Nasa labas ay maraming tao, may kumulog. Tinawag ang pulis. Darating sila magkakalat. Pagkatapos ng isang oras ay bago na. Anna, pakiusap ko sa iyo, nagmamakawa. Tahimik ako. Hinintay ni Jerome ng ilang segundo. Mas lalo pang nanghina ang boses, pinigil ang paghigbi. Alam ko, si Maricel ay mali. Ang mamagulang ay lumampas sa hangganan. Dadalhin ko sila. Hihiling sila ang tawad sa iyo, kay Bea. Alisin mo lang ang artikulong iyon, pakiusap. Ayusin natin ang lahat. Bumalik ka kasama si Bea sa bahay. Ayusin natin ang lahat, pangako. Jerome, nagsalita ako. Sa tahimik na kwartong hotel, ang boses ko ay partikular na malinaw at malamig. Saan mo ipangako? Sa kamay nga ama mong tinampal sa akin, sa mga salita ngang ina mong nang insulto kay Bea, o sa pansamantalang kahinaan ng kapatid mong nagnakaw at nanirang puri. Sa kabilang linya ay maririnig lang ang mabigat na pahinga. Ang artikulo ay hindi ko pinublish at wala akong kakayahang tanggalin ito, patuloy ko. At tungkol sa internet, para sa sariling gawa ay kailangang managot. Kung hindi itinuro ngang iyong nga magulang ang simpleng katotohanang ito, magtuturo na ngayon ang lipunan. Anna, huwag lumampas sa hangganan. Tila sumabog ulit si Jerome, ngunit kaagad na natamaan, mabigat na huminga. Kailangan ba nating dalhin sa ganito? Si Bea ay maliit, kailangan niyang kumpleto na pamilya. Kumpleto na pamilya? Halos matawa ako. Ang namumaga na pisngi ay sumakit. Lola na tumatawag sa kanya bilang magnanakaw at basura. Lolo na nananakit ng nanay niya. Tita na nagnakaw at nanirang puri sa kanya. At tatay na palaging nagaakala na ang asawa ay nagdudulot ng gulo at hindi sapat na mapagbigay. Jerome, sabihin sa akin, kailangan ba ni Bea ang ganitong kumpleto na pamilya? Tumahimik si Jerome, ang demand letter ay natanggap ninyo na. Malinaw na nakalagay ang aking makahilingan. Kung gusto ninyong makipag-ayos, maari kayong pumunta kapag ang buong pamilya ninyo, lalo na ang iyong mamagulang at kapatid, ay naunawaan ang ginawa nila at handa silang bayaran ang ginawa. Pagkatapos ay makikipag-usap na ang abogado ninyo sa akin. Huminto ako, at isa pa, huwag kaming abalahin ni Bea. Isa pang tawag, mensahe, o pagtatangkang hanapin kami at ituturing ko itong harassment at ilalabas ko ang katibayan sa pulis at sa korte. Tapos na. Sinabi ko ito nang hindi naghihintay sa sagot, ibinaba ang telepono at binablok ang numero. Pagkatapos ilapak ang telepono, lumapit ako sa bintana at inilabi ang kurtina. Alam ko na ang gabing iyon para sa bawat miyembro ng pamilyang Villarreal ay walang tulok na galit, takot, kahihiyan, pagsisisi. Lahat ng ito ay kakagatin sila tulad ng uod. At kami ni Bea sa tahimik ngunit ligtas na kwarto na hotel ay makakahingha na. Ang bayo ay bumangon na. Ngunit sa pagkakataong ito, nasa sentro tayo ng bayo kung saan may kakaibang katahimikan. Ang lasang paghihiganti ay naging hindi agarang kasiyahan, kundi isang proseso na kahawig ng mabagal na pagputol ng laman. Mapurol na kutsilyo, pinapanood mo ang kalaban na unti-unting gumuguho at mahinahon mong hawak ang hawakan at simula pa lamang ito. Kinabukasan,
Ginising akong tawag ni Vanessa. Mapaos ang boses pagkatapos ng walang tulog na gabi, ngunit masiglang malakas. Anna, pinanood mo na ba ang balita? Ang inyong compound ay napakita sa morning news ng lokal. Binura ang mga mukha, ngunit ang nakaalam, maunawaan nila. Ang pinto ng mga Villarreal ay kagabi ay may nagbuhos ng pulang pintura at nagsulat ng tahanan ng mga magnanakaw at sadista, naguhugas ang janitor ng buong umaga. Sa kumpanya ni Marichel ay nag-apoy ang telepono. Sinasabi nila ngayon ay hindi pa siya pumasok sa trabaho, pati si Jerome ay kausap din ng management sa kanyang opisina. Walang sinabi ng tuwiran, ngunit pinahiwatig na ayusin niya ang personal na mga problema niya at huwag sirain ang imahe ng institusyon. Nakinig ako ng walang labis na emosyon at tinanong lang, at ang pulis? Pupunta ako ang gayong umaga sa istasyon. Dadalhin ko ang video, medical certificate mo at recording kung saan inamin ni Maricel ang pagnanakaw. Ang kasong ito ay maaaring ituring bilang family conflict at bilang intentional physical harm at paninirang puri. Titignan ang kanilang reaksyon. At isa pa, ang pangunahing proyekto ang kasunduan sa diborsyo ay nagawa ko na, custody, dibisyon ng ari-arian, kompensasyon walang malilimutan. Titingnan natin kung paano sila kumilos ngayon at iayon ang mga detalye. Vanessa, salamat sa iyo. Napakarami mong ginagawa para sa akin, bulong ko. Tigilan mo, titignan natin kung paano sila magmamakaawa sa iyo. Natawa si Vanessa at ibinaba ang telepono. Nagising din si Bea. Kinusot ang mga mata, umupo, at una sa lahat ay hinawakan ang kalbo na ulo niya, niliko ang labi. Nagmadali akong isuot sa kanya ang bagong bonnet na may mahabang tainga ng kuneho. Nang makita ang sarili sa salamin, ngumiti rin siya sa wakas. Nahugasan kami at naghanda para mag-order nga almusal, nang muli ay tumawag ang telepono. Sa pagkakataong ito ay ganap na hindi kilalang landline number. Nag-alinlangan, sumagot ako ngunit tahimik. Sa kabilang linya ay maririnig ang boses ni Mang Rene. Tuyot, matitigas, walang bakas galit kagabi, para bang nagmatanda ng 10 taon sa loob ng isang gabi. Anna, ako si Itay, tahimik ako. Ilang segundo siyang nahintay at nang hindi makarining sagot ay napilitan siyang magpatuloy. Humbled ang tono nang hindi niya panaranasan kailanman. Kagabi ay mali ako. Hindi ko dapat tinampal ka. Patawad. Ang nanay mo, si Aling Nena, naintindihan din niya na nagkamali siya. Hindi ganon dapat gawin kay Bea. Itong bastos na Maricel, binugbog ko siya. Ang pulsera, ibinenta niya, ginagamit ang utang para mabayaran. Ang pera, magtitipon, ibabalik sa iyo. Baka maaari na lang nating limutin ang lahat ng ito. Iisang pamilya tayo, sarili nating tao. Ang nasa internet ay maaari bangga alisin. Hindi na kami makalabas. Mga mamahayag, mausyoso, mag-ilang hampas lupa, ang presyon negnanay ko ay tumaas, tahimik akong nakinig. Nang matapos siya, dahan-dahan akong nagsalita, una, hindi ako inyong anak. Huwag ninyong tawagin ang sarili na aking ama. Pangalawa, ang humingi ng tawad ay kailangang personal at tapat, hindi dalawang salita sa telepono. Pangatlo, ang pulsera ito ay inyong nga bagay. Kung paano ninyo magbabayad ng damages, ikaw din ang bahala. Pangapat, ang nasa internet ay hindi ko kontrolado. Kapag gumawa, kailangang mag-isip sa mga resulta. Si Mang Rene ay tila gustong sumabog ngunit pinigilan ang sarili, mabigat na huminga. Kaya, ano ang gusto mo? Dalhin kami ngang matanda sa libingan, sirain ang kapatid mo, masisira ang hinaharap niya. Ang kapatid ko? Natawa ako nga malamig. Si Marichel, nang nagnakaw siya at nanirang puri sa aking 3 taong anak, inakala ba niyang kapatid ko siya? Nang tinawag ninyo si Bea na magnanakaw at basura, inakala ba ninyong apo ninyo siya? Mang Rene, hindi ko kayo ginagiba. Hinihingi ko lang ang katarungan para sa aking anak at para sa aking sarili. Katarungan. Katarungan, ulit niya. Sa boses niya ay maririnig ang kawalan ng pag-asa. Hihiling kami ng tawad. Ibabalik namin ang pera. Sapat na ba ito? Hindi.
Sa opisina nga abogado ni Vanessa ngayon alas 2 ng hapon, ikaw, si Aling Nena, si Marichel, at si Jerome, lahat kayo ay dapat nandun. Ibinigay ko ang address. Pumunta kayo nang may tunay na pagsisisi. Ang mga nahuli ay hindi na namin hihintayin. At huwag kayong lumaban o subukang hanapin kami ni Bea. Kung hindi sa susunod na pagkakataon ay makikipag-usap na sa inyo ang pulis. Katapusan na. Hindi nahintay sa sagot, ibinaba ang telepono at binablok ang numero. Itinangat ni Bea ang mukha niya. Nanay, sino iyon? Taong walang kabuluhan. Hinalikan ko siya sano. Bea, ngayong hapon ay kailangan ng nanay mo na lumabas para sa trabaho. Ang ate Vanessa ay maglalaro sa iyo sa playroom sa ibaba. Okay lang? Tumango si Bea at tinanong, lalakad ka para palayain ang mga masamang tao. Tiningnan ko ang maliwanag na mata niya at tumango, o palalabasin ko ang masamang tao para hindi na nila kailanman masaktan tayo. Sa alas 1:50, pumasok ako sa gusaling pangopisina kung saan naroon ang opisina ni Vanessa. Nakihintay na siya sa lobby, suot ang mahigpit na business suit, perpektong makeup at matalas na tingin. Tumango siya sa akin. Halika, nandun na sila sa conference room. Ang ayos nila kahanga-hanga. Inabot niya sa akin ang folder. Ito ang draft ng kasunduan para sa diborsyo. Iniba ko ang pangunahing punto at ito naman ang listahan ng kanilang posibleng paglabag sa batas kasama ang paunang kalkulasyon ng kompensasyon. Hawak mo, hindi na kailangang basahin para lang sa psychological pressure. Kinuha ko ang makapal na folder, tulad ng kalasag. Umangat ang elevator, nakbabago ang manumero, pantay at malakas ang tibok ng puso ko. Pagbubukas ng pinto ng conference room, nakita ko na sabay-sabay silang apat na lumingon sa akin. Si Jerome ay pinakamalapit sa pinto. Gusgusing hindi nakaakin, paos ng mga mata. Nang makita niya ako, gumalaw ang labi niya, ngunit walang sinabi. Sina Mang Rene at Aling Nena ay nakaupo sa gitna, parehong katulad ng tinabo na gulay. Namumaga ang mata ni Aling Nena, paulit-ulit na nag-aalis ng luha, iniwasan ang aking tingin. Si Marichel ay nakasingkot sa pinakamalayong sulok, magulo at maputla. Nakatitig ang tingin sa mesa, nanginginig ang buong katawan niya. Pumasok si Vanessa sa likod ko, nakaka-intimidate ang aura niya. Lumakad siya patungo sa pangunahing upuan sa mesa at malakas na inilapak ang briefcase. Lahat ay nandito na. Ako ang abogado ni Anna Perez, si Vanessa. Nakita-kita tayo ngayon dito para makipagnegosasyon tungkol sa paninirang puri, pang-insulto at pang-aabuso kay Anna Perez at sa kanyang anak na si Bea, pati na rin tungkol sa pambubugbog kay Anna Perez at sa ayon nito, talakayin ang mga opsyon sa paglutas at kompensasyon. Pantay ang boses niya, ngunit bawat salita, tulad ng maliliit na martilyo, kumukuha sa mga nerbiyos na mga nakaharap sa kanya. Gusto ni Aling Nena na umiyak, ngunit tinudlaan siya ni Mang Reneng siko at napigilan. Ginawa niya ang gesture para makaupo ako, pagkatapos ay binuksan ang notebook at naging seryoso. Una, hihiling ko kay Marichel Villarreal na hayagang humingi ng tawad kay Anna Perez at sa pamangkin niyang si Bea para sa pagnanakaw ng gintong pulsera kay Aling Nena Villarreal at sa kasunod na paninirang puri sa 3 taong bata. Ipinapaalam ko sa inyo, mayroon kaming audio recording ng inyong pag-amin at video recording bilang katibayan. Nagulat si Marichel at itinangad ang ulo. Lalo pang naging maputla ang mukha, dumating ang maluha. Tumingin siya kay Jerome, pagkatapos sa mga magulang, ngunit nakakita lang ng naktatakas na mga tingin at tahimik na presyon. Nanginginig, tumayo siya, yumuko sa akin at bulong, manugang, patawad, ako ang kumuhang pulsera. Ninawalan kong habla si Bea, nakasala ako, pakiusap, patawarin mo ako. Mas malakas at mas malinaw, malamig na utos ni Vanessa. Bakit ninakaw? Sa magkano ibinenta? Bakit pininaratangan si Bea? Natitisod si Marichel. Umiyak ako. Ay may utang sa lawan. Wala akong pambayad. Kinuha ang pulsera.
Ibinenta sa 350,000. Natakot akong malaman ni nanay, kaya sinabi ko si Bea, nakasala ako, talagang nakasala, manugang, patawarin mo ako. Pinagtatawanan na akong lahat sa internet. Matatanggal na ako sa trabaho, hindi ko ito matitis. Hindi ninyo matitis, sa wakas ay nagsalita ako, tahimik ang boses ko, ngunit maririnig ng lahat sa tahimik na conference room. Nang ninanirarang puri ninyo ang 3 taong bata, inisip ba ninyo kung paano siya mabubuhay kasama niyan? Nang tinawag ng inyong ina siyang magnanakaw at basura, inisip ba ninyong matitiis ba niya ito? Namula si Marichel, isinara ang mukha sa mga kamay at umiyak. Tinatanggap natin ang pahinging ng tawad, ngunit pinatatawad ba natin ay isa pang usapin? Kastone ang mukha ni Vanessa habang gumagawa ng tala. Susunod, hihiling ko kina Mang Rene at Aling Nena na humingi ng tawad para sa pang-insulto at pang-abuso sa apo nilang si Bea at paasay paupupogpo kay Anapias ni Mang Rene. Naging berda ang mukha ni Mang Rene, pinigil ang mga kamao, pagkatapos ay binitawan, tumibo ang ugat sa noo, nagsimula na namang punapas ang luha ni Aling Nena, bulong, pagmamadali namin, nalilito. Itinangad ni Vanessa ang kilay. Sa pagkakalito ay maaring inagit ang kalbo ang 3 taong bata. Sa pagkakalito ay maaring sinabihan ng maruming mga salita ang bata at ang ina niya. Sa pagkakalito ay maaring mananakit na tao. Kung ang pahingingang tawad ay lahat ng nagiging solusyon, para saan pa ang pulis at magabatas? Itinangat ni Mang Rene ang ulo at savagely na tumingin kay Vanessa, pagkatapos sa akin, mabigat na umangat ang dibdib. Si Jerome ay tahimik na nakikiusap sa kanya, tatay, nanay, humingi ng tawad. Pagkatapos ng mahabang pag-aatubili, nagwika si Mang Rene ng hindi mapigilang, hindi ko dapat tinampal ka. Patawad. Sinabi iyon, kaagad na lumayo, para bang inubos nga mga salitang iyon ang lahat ng lakas niya, pati si Aling Nena ay hindi malinaw na bumubo. Ako, hindi ko dapat pinagalitan si Bea at inagit, matandang tanga, tumango si Vanessa, walang emosyon pa rin. Mabuti ang pagiging tawad ay naitala rin. Ngayon talakayin natin ang mga kondisyon ni Anna Perez. Pinalapit niya sa akin ang folder, binuksan ko ito at tinitignan ang puntong binigyang diin ni Vanessa, malamig na nagsimulang magsalita. Una, tungkol sa gintong pulsera. Dapat ibalik ni Marichel Villarreal ang 350,000 piso na natanggap mula sa pagbebenta at bayaran din ang pagkakaiba ng tunay na halaga at presyong ibinenta at ang moral na pinsala na naidulot sa aking anak. Kabuuan ay 500,000 piso na ililipat sa account ko sa loob ng 3 araw. Napahinga si Marichel, gusto sanang magsalita, ngunit ganun ang tingin ni Mang Rene, sa kanya na niluno na niya ang salita. Pangalawa, patuloy ko, Mang Rene at Aling Nena, para sa marahas na pagtrato at pang-insulto sa aking anak na si Bea at para sa pagbubogbog sa akin ni Mang Rene. Kailangan ninyong magbigay ng nakasulat na pahinging na tawad na may pangako na hindi ito maulit. Ang liham ng pahingi ng tawad ay dapat i-post sa bulletin board ng inyong compound sa loob ng 1 linggo. Bukod pa rito, dapat nilang bayaran ang medical expenses ko, lost income, at moral damages, at bayaran ang psychological help para sa anak ko. Kabuuan ay 1,000,000 piso, bayaran sa loob ng 1 linggo. 1,000,000, sigaw ni Aling Nena, mananakaw ka talaga. Malamig na natawa si Vanessa. Aling Nena, gusto ba ninyong kalkulahin ko kung magkano ang maaring masiguro ng korte kung magsasampang ang kaso si Anna Perez at sa anong makahihinatnan hanggang sa administrative detention na maaari kayong harapin? 1,000,000 ito ang paunang kalkulasyon ng pinsala at ito na ang aming alok para sa mapayapang pakikipagkasundo. Para bang hinawakan si Aling Nena sa lalamunan, namula siya. Pangatlo, ang tingin ko ay lumipat kay Jerome na buong oras na nakayukong ulo, pagkatapos ay sa mga magulang niya, nakahain akong diborsyo. Ang custody kay Bea ay para sa akin.
Ang bahay na tinitirhan natin ngayon, kahit nakarehistro sa pangalan ni na Jerome at Mang Rene, ay common property. Pagkatapos ng kasal ay lumahok ako sa pagbabayad ng mortgage at tinugunan ang bahagingang gastusin ng pamilya. Hinihingi ko na isali ako sa bilang ng mamayari na may 50% share o sa market appraisal. Ang pamilyang Villarreal ay magbabayad sa akin ng katumbas na halaga, ang natirang common property ay hahatiin ayon sa batas. Impossible. Tumalon si Mang Rene, kumatok sa mesa. Nanginginig siya sa galit. Ang bahay ay amin ng matanda para sa libingan at hindi kailanman mangyayari. Kunin ang anak mo at umalis. Wala kang makukuha sa bahay. Sa conference room ay nalaglag ang patay na katahimikan. Tiningnan ko ang nakabaluktot sa galit na mukha ni Mang Rene, ang punong galit na tingin ni Aling Nena, ang nakdurusa si Jerome, at ang nakasupsop si Maricel na tila walang pakialam na. Pagkatapos ay dahan-dahan kong kinuha ang lumang telepono mula sa bag, pinagana ang video, at inilapat ang screen sa kanila. Dun, ang nagtatago si Maricel, ang marahas na si Aling Nena, ang pagtatampal ni Mang Rene, at ang natatakot na mukha ni Bea. Walang tunog, ngunit mas makakatakot ito sa anumang siga. Vanessa, lumiko ako sa kanya. Tahimik ang boses ko, ngunit marinig ng lahat dahil ang kabilang panig ay walang kagustuhan na makipag-ayos, wala na tayong pakay-pakay. Tumawag ng pulis. Intensyonal na pagdudulot ng pinsala sa katawan, pang-aabuso sa bata, paninirang puri, pagnanakaw. Hayaan nilang maghain ng kaso, magsasampa na rin ng reklamo. At ipaalam sa mga kaibigan ko sa media na naghihintay sa sitwasyon na maaari nilang ay publish ang susunod na artikulo. Ang mga nanarahas ay hindi nagsisisi, ang biktima ay maghahanap ng katarungan sa korte. Sinabi ko ito, tumayo, kinuha ang folder at kunwaring aalis, maghintay, biglang sumigaw si Jerome, paos ang boses, maputla ang mukha. Tumingin siya sa galit na ama, nag-iyak na ina, sa bato kong mukha. Sa wakas ay tumingin siya kay Vanessa, pagkatapos sa maliit na screen ng telepono sa aking kamay, para bang ito ay bombang may orasan. Nabagsak siya, para bang tinanggal ang gulugod. Kami, sumasang ayon. Pao sa desperado ang boses. Tatay, nanay, sumang-ayon na kayo, kung hindi ay malunod na tayong lahat. Gusto ni Mang Rene na tumutol, ngunit nang matugunan ang malamig na tingin ni Vanessa at makita ang telepono sa aking kamay, binuksan niya ang bibig at humina, parang napuntok na lobo. Tumapon siya sa upuan, isinakop ang mukha sa mga kamay, at nagbuga ng mababaw na hayop na iyak. Lalo pang lumakas ang pag-iyak ni Aling Nena, pinuno ang conference room, tumingin si Vanessa sa akin. Bahagya akong tumango. Mabuti, kung sumasang-ayon, kumpirmahin natin ang bawat punto at pirmahan ang kasunduan sa mapayapang pakikipagkasundo at draft and kasunduan para sa diborsyo. Pakibasa ng mabuti. Hindi na ito negosasyon kundi unilateral na pagpapalabas ng hatol, ngunit alam ko ang pinakamahirap na bahagi ay nalampasan na. Takot sila hindi lang sa batas, kundi sa kahihiyan, humiliation, sa pagiging tanyak sa publiko. At iyon ang eksakto ang gusto ko na ikiling nila ang mga ulo, na makbayad sila ang tunay na halaga para sa sakit na naidulot nila sa akin at kay Bea. Mabigat ang atmosfera sa conference room. Ang pagyak ni Aling Nena ay paminsan-minsang nasasabitan ng pihati. Si Mang Rene ay nakaupo na isinakop ang mukha ng hina ang mga balikat. Si Jerome pulang mga mata ay tinitignan ang mesa para bang nais itong itusok. Tanging si Maricel ang tila ay huminga ng maluwag, naisip na dahil sa pera ang usapin, hindi na siya may kinalaman. Hindi man lang pinansin ni Vanessa ang kalagayan nila, naglabas ng higit pang mga dokumento at inihanda ang mga ito sa mesa. Ito ang kasunduan sa mapayapang pakikipagkasundo at paunang kondisyon ng dibisyon ng ari-arian. Pakiusap, lahat, lalo na si Jerome Villarreal at pati na sina Mang Rene at Aling Nena bilang mamay-ari na real estate ay basahing mabuti. Itinagilit niya ang madokumento sa gitnang mesa. Kinuha ni Jerome nang nanginginig ang kamay ang isang kopya.
Tumingin din si Mang Rene sa pagitan ng nga daliri. Si Aling Nena, hindi marunong bumasa, ay umiyak at inudyukan si Jerome sa pamamagitan ng manggas para basahin niya. Nagsimulang basahin ni Vanessa ang mga punto. Pantay ang boses niya, ngunit bawat salita ay nagpapako. Punto 1. Tungkol sa kompensasyon. Marichel Villarreal, 500,000 piso sa loob ng 3 araw. Mang Rene at Aling Nena 1,000,000 piso sa loob ng 1 linggo. Ilipat sa tinukoy na account ni Anna Perez. Ito ay isang beses na bayad, pagkatapos nito ay wala nang maparatang ang makabilang panik tungkol sa insidenteng ito. Wala akong agad na 500,000, bulong ni Marichel. Ni tinaas man ni Vanessa ang kilay, problema ninyo iyon. 350,000 mula sa pagbebenta ng pulsera, ang natirang 150,000 ay maari ninyong hiramin. Sa loob nung 3 araw, kahit 1 sentimo ay kulang, agad na magsasampang ang reklamo si Anna Perez sa pulis tungkol sa pagnanakaw at paninirang puri, at pagkatapos, natatakot akong hindi lang 500,000 ang magiging gastusin. Namutla si Marichel at tumahimik. Punto 2. Nakasulat at hayagang pahinging tawad. Ang liham ng pahinging tawad ay dapat na pirmahan ng 3, Mang Rene, Aling Nena at Marichel. Dapat na malinaw na inaamin ang kasalanan at humingi ng taimtim na pahinging ang tawad kay Anna Perez at kay Bea. Ang orihinal ay ibibigay kay Anna Perez. 3 kopya ay ipopost sa 3 pangunahing bulletin board ng inyong compound. Sa loob ng 7 araw, sa kaso ng pagkawala o pagkasira, kaagad na palitan. Hindi, impossible iyon, bigla ring sumabog si Aling Nena, mayroon pa ring luha sa mukha niya, ngunit takot at protesta na ang nasa mga mata. Kung ipos natin iyon, paano na tayo mabubuhay? Anong sasabihin ng mga kapitbahay? Hindi sa kahit paano. Kung ipos ninyo ito, pansamantalang mawawalan kayong mukha. Ang boses ni Vanessa ay kalmado ngunit hindi mapag-alinlanganin. Ngunit kung hindi ninyo ito ipost at darating ang pulis, darating ang subpoena, darating ang mamamahayag, hindi lang mukha ang mawawala sa inyo. Paninirang puri, pang-aabuso, pagnanakaw, pambubugsok, kahit alin sa mga puntong ito ay sapat na para sa malubang kahihinatnan. Gusto ba ninyong pansamantalang mawalan konting reputasyon o pagkatapos ay magkaroon ng kriminal na rekord na makakaapekto sa trabaho ni Jerome at kinabukasan ni Maricel? Pumili. Nanay, itinangad ni Jerome ang pula ng mga mata. Huwag na, ipo-post natin, mas mabuting ipost kaysa makulong. Ang boses niya ay piyo nga halos pagluha. Ito ay ganap na pagkatalo. Si Mang Rene ay nanatiling nakasapong mukha, ngunit sa pamamagitan nga nanginginig na balikat ay malinaw na pinagtatrabaho niya ang sarili, sa wakas ay inalis ang makamay. Ang matanda, abong mukha niya ay nakaharap sa akin. Sa maulap ng mga mata niya ay may halo nga ayaw, galit, at kung anong paaburido. Walang sinabi, napakabagal lang at mabigat ang tumango. Tumingin si Aling Nena sa asawa, anak, sa panulat sa kamay nga abogado, para bang ito ang nagdidikta ng tadhana niya. Sa wakas ay nanghina siya at hindi na nagtatalo, tahimik na umiyak. Naitala ni Vanessa ang kanilang pahintulot at lumipat sa susunod na punto. Punto 3. Tungkol sa real estate. Ayon sa batas at kasaysayan ng pagbabayad ng mortgage sa panahon ng kasal, si Anna Perez ay may karapatang mag-claim ng kaugnay na bahagi. Nagmumungkahi kami ng 2 opsyon. Una, isali si Anna Perez sa listahan ng may-ari na may 50% share. Pangalawa, batay sa market appraisal, ang pamilyang Villarreal ay isang beses na magbabayad kay Anna Perez ng 50% ng halaga ng bahay sa pagpapasya ay 3 araw. Kung pipiliin ang pangalawang opsyon, dapat na bayaran sa loob ng 15 araw, 50%. Tumalon si Mang Rene parang nasunog, ngunit natugunan ang malamig na tingin ni Vanessa, ibinaba ang tono sa mababang ungol ng hayop. Ang bahay na ito, tinitipid namin ngang mahal para doon, para kay Jerome. Ilang taon lang siyang asawa, para sa ano ang kalahati niya.
para sa walang kwentang babae na ipinanganak. Nakadual ang mga salitang ito, ngunit wala na akong naramdaman. Tinitingnan ko lang siya ng kalmado, tulad ng isang nakakatawa na clown na gumaganap. Itinaas ni Vanessa ang salamin. Mang Rene, ayon sa batas, ang bahagingang mortgage na binayaran sa panahon ng kasal at ang pagtaas ng halaga ng ari-arian sa panahong iyon ay common property. Si Ana Perez ay nagtrabaho. May matatag na kita. Tinugunan ang gastusin ng pamilya at lumahok sa pagbabayad ng loan. Mayroon kaming nga bank statement. At ang nakakainsulto, namga ekspresyon tulad ng walang kwentang baba, ay mayroon kaming karapatang humingi ng karagdagang kompensasyon para sa moral na pinsala. Bukod pa rito, kung umabot sa korte, hindi lang bahay ang hahatiin, kundi lahat ng ari-arian deposito, sasakyan. At dahil sa halatang kasalanan ni Jerome, si Anna ay magkakaroon nega kalamangan sa dibisyon at sa usapin nega custody. Natatakot ako, pagkatapos ay hindi lang bahay ang maalis sa inyo. Ang masalita ni Vanessa, tulad ng scalpel, ay binukas ang huling ilusyon ng pamilyang Villarreal. Si Jerome ay hinawakan ang ulo, si Mang Rene ay mabigat na huminga, ngunit walang mapakbalikan. Ang pagiyak ni Aling Nena ay naging pinigil, desperadong pagikbi, 3 araw para sa pagpapasya, ulit ni Vanessa sa hindi tinatanggap na tonong pagtutol. Kung sa loob ng 3 araw ay walang malinaw na sagot, ituturing naming tinanggihan ninyo ang mapayapang pakikipagkasundo at agad na magsasampa ng kaso sa korte at ng reklamo sa pulis. Itinagilit niya ang mandokumento. Ngayon pakiusap na pirmahan ang Protocol of Intent na nakukumpirma ngang inyong pahintulot sa una at pangalawang punto tungkol sa kompensasyon at pahinging tawad. Si Jero Loek ang unang kumuhang panulat. Malakas na nanginginig ang kamay. Ilang beses na inistrika ang papel bago makapagpisil ngang sulat ng pangalan. Nang isasa ang hinlalaki sa pulang tinta para sa fingerprint, lahat siya ay napayanig. Si Mang Rene ay matagal na tiningnan ang dokumento, pagkatapos ay iniabot ang magaspang na kamay, ang kamay na tinampal sa akin at kinuha ang panulat. Pinigit niya ng malakas, puti ang mga bukulan, pumirma ng mabigat, para bang nag-ukit ng salita sa bato, sa pag-iwan ng fingerprint, nagpingkit siya. Si Aling Nena ay halos pinilit ni Jerome na pumirma. Ang hinlalaki niya sa pulang tinta ay nag-iwan ng magaspang na bakas. Si Marichel ay pumirma ng mas mabilis sa lahat, para bang ito ay makakalayo sa kanya sa utang at online na pag-api. Maingat na sinuri ni Vanessa ang lahat ng pirma at fingerprint, mabuti. Ang protocol ay pinirmahan na. Pakiusap na sundin ang manapakasunduang takdang panahon. Tumingin siya sa akin. Anna, may gusto ka pang idagdag? Natugunan ko ang 4 na pares ng mata na may iba't ibang ekspresyon at dahan-dahan, ngunit matibay na sinabi. Hanggat ang hayagang pahingi ng tawad ay hindi pa natatapos, ang kompensasyon ay hindi pa nababayaran. At ang usapin ng ari-arian ay hindi pa nalutas, kami ni Bea ay hindi uwi. Ang custody kay Bea ay sa akin, hindi ito pinag-usapan. Jerome, maaari kang makita ang anak, ngunit sa aking paunang pahintulot lang at hindi sa harapan nina Mang Rene, Aling Nena o Maricel. Ayaw kong makihalubilo ang anak ko sa mga maaring makasakit sa kanya. Itinangad ni Jerome ang ulo, gusto sanang sabihin ang isang bagay, ngunit pagod na lang ang tumango. At isa pa, dagdag ko, tinitignan si Marichel, 500,000 ito ay para sa moral na pinsala na naidulot sa anak ko. Kung sa loob ng 3 araw ay hindi pa dumarating ang pera, hindi lang pumupunta sa pulis, ipinapadala ko rin ang recording ng inyong pag-amin at katibayan ng inyong nga utang sa inyong kumpanya. Mag-isip kayo, naging puti ang mukha ni Marichel tulad ng papel. Kung wala ng katanungan, tapos na tayo ngayon. Vanessa, isinara ang notebook. Tandaan 3 araw, 7 araw, 15 araw, hihintayin namin. Tumayo ako kasunod ni Vanessa, kinuha ang bag, at ni isang beses na hindi lumingon sa pamilyang ito, lumabas ng conference room,
Sa koridor ay maliwanag. Pinalo ni Vanessa ang balikat ko. Napakagaling mo. Tumango ako. Walang kasiyahan sa kaluluwa. Tanging mabigat, halos hindi natamaan na katahimikan. Paglabas ng gusali, huminga akong sariwang hangin. Masakit pa rin ang pisngi, ngunit hindi na ito nagdudulot ng takot. Tumawag ang telepono. Si Christina, Anna, tapos na ang negosasyon, lahat ng bagong detalye. Ang dating nobyo ni Marichel ay lumabas at nagkukwento kung gaano siya palagi ng mapagpakitang gilas at magkano ang inutang niya. Ang management ni Jerome, sinasabi nila, ay nagkaroon din ng seryosong usapan. Manatili, huwag magpadaya sa awa. Sumagot ako, mabuti, awa. Sa sandaling tinampal ako, nang inagit ang anak ko at tinawag na magnanakaw, ang puso ko ay naging bato. Bumalik sa hotel, nakita ko si Bea na naglalaro kasama ang asistan ni Vanessa. Nang makita niya ako, nagpatakbo siya sa akin. Yumuko ako at mahigpit na niyakap ang mainit na katawan niya. Nanay, pinalayas mo na ba ang masamang tao? Bulong niya. O, hinalikan ko siya, pinalayas. Poprotektahan na ngayon ng nanay si Bea at wala nang mananakit sa atin. Alam ko na hindi pa ito ang katapusan, pero pahingi ng tawad, bahay sa bawat yugto ay maring magkaroon ng mga problema, ngunit hindi na ako natatakot. Mayroon akong katibayan. Batas, kaibigan, at isang pusong pagkatapos ng pagtataksil ay naging hindi kapanipaniwalang malakas. Ang labang ito ay kailangan kong manalo para kay Bea at para sa sarili ko. Ang aming magagandang bagong araw ay nagsisimula pa lang, at para sa iba, sila ay tapos na. Ang pahingingang tawad na na-post sa bulletin board ay naging hindi mawasak na tatak para sa pamilyang Villarreal. Nakapost ito ng eksakto 7 araw. Sa panahong iyon, dinala ko si Bea sa mga parke, play centers, mga aklatan. 2 beses kaming bumisita sa psychologist na inirekomenda ni Vanessa. Si Bea ay unti-unting tumigil sa palaging pagsuot ng bonnet. Nang banggitin ang lola o tita, hindi na siya nanginginig sa takot, kundi nikunot ang ilong at nagsabi, masama sila. Araw-araw ay ibinabalita ni Vanessa sa akin ang pangyayari. Ang larawan ng liham ng pahingi ng tawad ay na-upload ng isang tao sa chat ng residente, nagdulot ng bagong alon ng talakayan. Ang pamilyang Villarreal ay naging lokal na sikat. Sina Aling Nena at Mang Rene ay tumigil sa pagpunta sa mga karaniwang lugar nila. Si Marichel ay natanggal nga sa trabaho dahil sa asal na nakakadamage ng reputasyon ng kumpanya. Mabilis ang pagbebenta ng bahay, mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Nakmamadali ang mga Villarreal. Medyo mas mababa sa market ang presyo. Bawat transaksyon ay sinusubaybayan ni Vanessa. Sa huli, nabenta ang bahay sa 5,180,000 piso. Pagkatapos ibawas ang natitira sa mortgage at buwis, may naiwan na halos 4 na milyon at kalahati. Ayon sa kasunduan, 2,250,000 piso ang matanggap ko. Sa araw ngang pagpirma ngang kasunduan sa pagbibili at kasunduan sa diborsyo, maulap ang panahon. Muli ay nandun ang buong pamilyang Villarreal. Sa loob ng 10 araw, para silang lahat ay natuyo. Si Jerome ay pumayat, si Mang Rene ay nakasubsob, si Aling Nena ay mukhang abo at pagod, si Maricel ay anino na lang. Mahaba ang proseso. Nang dumating sa pagpirma ng mga dokumento tungkol sa dibisyon ng pera mula sa pagbebenta, si Aling Nena, nang makita ang halagang 2,250,000 sa tabing aking pangalan, ay hindi na nakayanan. Nanginig ang kamay na may panulat. Malalaking luha ang nahulog sa papel, nagpapadamping tinta. Nanay, pumirma na, piyok ni Jerome. Iyak, pahiwatik na naisulat ang pangalan. Si Mang Rene ay pumirma na ginagit ang ngipin ng ganon lakas, para bang iniukit sa bato. Sa pag-iwan ng fingerprint, nagpingkit siya. Pagkatapos ng pagpirma, inilipat ni Jerome sa akin ang unang bahagi ng halaga 1,500,000 piso na natanggap nila bilang down payment.
Ang natirang 750,000 ay darating pagkatapos ng buong pagproseso ng transaksyon. Nang makita ang SMS mula sa bangko, naramdaman kong isang napakalaking batong nagtumba mula sa kaluluwa ko. Pagkatapos ay ang kasunduan sa diborsyo. Kustodi kay Bea sa akin. Si Jerome ay nagbabayad ng child support. Ang karapatan sa pagbibisita ay limitado sa paunang kasunduan, walang paglapit sa mga kamag-anak niya. Tiwala ko na inilapag ang pirma. Bago pumirma si Jerome, matagal siyang tumingin sa akin ng may pakikiusap sa mapulang mga mata, ngunit malamig na pinabilis siya ni Vanessa. Pumirma siya, biglang tumayo si Mang Rene, ang upuan niya ay umalingaw-ngaw sa sahig. Savagely na tumingin sa akin, ngunit sa tingin niya, bukod sa galit, may takot din. Binuksan ang bibig, ngunit sa halip na sumpa, nagbuga lang ng mababaw na unga at natitisod, lumabas ng silid. Sumunod ang maiba. Binabati kita, Anna, malaya ka na, sabi ni Vanessa. Malaya. Inulit ko ang salitang iyon, walang pagdiriwang sa kalooban, tanging napakalaking walang laman na katahimikan. Pagkaraan ng 3 linggo, natanggap ko ang natirang 750,000. Sa parehong araw, dinala ngang kuryente ang Certificate of Finality ng diborsyo. Lahat ay natapos na. Inilagay ko ang lahat ng mga dokumentong iyon sa isang maliit na safe. Iyon ang aking mapaklat at aking baluting kasangga. Nagpasya akong umalis sa lungsod na ito, hindi patungong maingay na kabisera, kundi sa isang tahimik na coastal city sa Timog, kilala sa magandang kapaligiran at mga paaralan. Sa pamamagitan ng internet, mabilis na nahanap at narkila ko ang 2 kwartong apartment sa bagong compound. Sa araw ng pag-alis, pinaksabayin kami ni Vanessa at Christine. Tama ang lahat ng ginawa mo at napaka-proud ka sa paraan, sabi ni Christine. Niyakap ako. Yumuko si Vanessa kay Bea. Saka ka ba mag-miss sa tita Vanessa? Tiwala na tumango si Bea. Bisita kayo sa amin ni nanay. Sumakay kami sa kotse. Ang lungsot na punong nga bangungot ko ay naiwanan. Sa bagong lungsot, lahat ay naiba. Amoy dagat ang hangin. Inayos ko si Bea sa maliwanag, maginhawang daycare. Unang ilang araw ay nahihiya siya, ngunit mabilis na nakakita ng mga kaibigan. Nakahanap akong magandang trabaho na may flexible na oras. Sa bahagi ng naglagay akong unang bayad para sa sariling 3 kwartong apartment sa isang gusaling itinayo pa. Isa sa pasok sa 1 taon, ngunit walang kailangang magmadali. Kami ni Bea ay may hinaharap na. Lumaki na ang buho ni Bea at mariko ng Itali ang maliliit na buntot. Tuwing Sabado, pumupunta kami sa beach para magtayo ng mga kastilyo sa buhangin. Hindi na niya naalala ang nakaraan. Mga balita tungkol sa pamilyang Villarreal ay nakakarating sa akin paminsan-minsan mula kay Christine. Si Marichel, burdado sa utang, umalis sa ibang rehiyon at nawala. Ang nga matanda ng Villarreal, sa natirang mula sa pagbebentang bahay, ay kumuhang maliit na lugar sa kabilang paning ng lungsod. Si Mang Rene ay naging security guard. Si Aling Nena ay halos hindi na lumabas. Si Jerome ay nanatili sa trabaho, ngunit sa promosyon nakalimutan na, hindi na siya muling nag-asawa. Ang impormasyon na ito ay hindi na nagdudulot sa akin kahit anong damdamin. Ang mundo nila ay gumuho at ang amin ni Bea ay muling itinayo. Isang araw ng taglagas, nakaupo ako sa parke, pinapanot si Bea na may 2 nakatawang buntot na may strawberry na sinuhian sa buhok, na nagtatakbo sa isang mariposa sa gitna ng gintong madahon. Tumataginting ang tawa niya, parang kampana. Tumunog ang telepono. Nagpadala si Vanessa ng screenshot, regular na transfer mula kay Jerome. Tiwak, tila natuto na, sulat niya. Ngumiti ako at itinago ang telepono. Nanay, tingnan mo, nakakita ako ng pinakamagandang dahon. Nagtatakbo si Bea patungo sa akin. Inaabot ang maliwanag na pulang dahon ng maple na may hugis na puso. Inangat ko siya sa bisig. Napakaganda. Dalhinin natin sa bahay at ipantago sa libro. Sige. Yumapos siya sa akin. Nanay, napakamasaya ko ngayon, mas masaya kaysa dati. Napuno ang puso kong matamis na kalungkutan. Mahigpit ko siyang niyakap, tinitignan ang mataas na asul na langit.
Ako rin. Anak, bulong ko. Ang ating mga magagandang araw ay nagsisimula pa lang. Ang masampal, masumpa, kalbo na ulo at malamig na kataksilan ay naiwanan ng malayo. Sa harapan ay ang aming sarili, pinahirapan, ngunit maliwanag at matibay na buhay. At ang pagsisisi kasama ang kalungkutan nga na dulot ng sakit sa amin, buti na lang na footnote na lang sa mga gilid ng aming kwento. At ito ang pinakamainam na katarungan.